Good morning! A day in my life as a full-time girlfriend. Girlfriend kasi hindi pa kami kasal. Gumising lang ako ng napakaaga na ako ay pupunta sa bahay ng boyfriend ko. Dahil siya ay namumuhay na bilang independent man. Pagkatapos ko mag-iusay, lumabas ako saglit. Tinignan ko nga dahil ang aking ina ay dumating na para magparikit. Pagkatapos ko nga inayos ko muna ang aking lamesa para mamaya ay aalis na lang ako. Separate nga kami ng bahay nila mama. Kaming tatlo dito natutulong sa bodega at sila mama naman doon sa malaking bahay. Laging umuwi ng gabi kaya nag-decide sila mama na pagbukurin na kami ng bahay. Mga kapatid ko kasi ginagabi na rin dahil sa pagtatambay. Kaya dito na rin kami pinapatulog nang hindi daw abala. Pagkatapos nga mag-ios ay naghilamos na din ako dahil anong oras na. Pagkatapos ko nga niyan ay naligo na din ako. Pagkatapos ko maligo, ako ay nag-abang ng tricycle at sumakay na. Hindi ko na nabidyo na aking pag-aayos dahil anong oras na. Pagbababa ko nga dumiretso na ako kay tita. Hinintay ko nga na siya na wala pa siya. 2,000 years later. Sa wakas nga, dumating na rin siya. Pagkadating niya nga, namili na din ako ng aming kakainin para mamayang tanghali at mamayang gabi. Habang binibidyohan niya nga ako'y nahihiya kaya sabi ko, huwag naman siya nang itutok. Bumili nga lang kami ng upo at saka paan ng manok para uulap namin. Mamaya, bumili nga lang ako ng halagang 40 ng paan ng manok dahil kami dalaw lang naman ang kakain. Pagkatapos nga namin mamili, pinag-iyak ko na rin lang kasi anong oras na. Ako'y tawang-tawang dito kaya napatay si tita. Pagkatapos nga, umalis na rin kami. Bago kami sumaka, dadaan muna kami ng bakery para bumili ng pang-almusal. Ganito nga ang banding namin tuwing Wednesday dahil ito lang ang kanyang bakanting araw. Sa hinaba-haba nga ng biyahe ay nandito na rin kami sa bakery. Bumili nga lang ako ng 5 tinapay. Pumili na nga ako kung anong tinapay na bibilhin ko. Dito nga ako bumili sa Rowena Bakery. Tapos nga bumalik kami ng palengke dahil nakalimutan kong bumili ng sago. Bumili nga ako ng sago para mamayang merienda dahil magsasagong gulaman kami. Nakikipagtalo nga siya sa akin dahil napaka makakalimutin ko daw. Bumaba na nga ako ng motor at bumili na din ng sago. Isa nga lang binili ko dahil napakadami na nun. Pagkatapos na inabot ko na, nagbayad na din ako. Pagkatapos nga namin bumili ng sago ay pumunta na din ako ng Unis para bumili naman ng gulaman. Bumili nga ako ng pang-merienda dahil yan lang may aambag ko sa aming dalawa. Pagkatapos nga, pumasok na din kami para bumili ng gulaman. Pagkatapos nga, bumili na din ako ng kondensada. Yan kasi yung gagamitin ko mamaya sa sagong gulaman ko. Pagkatapos nga, nagbayad na din kami. Pagkatapos nga, kami ay sumaka na din. Kaya pala bumukod ang aking boyfriend dahil nagkaroon ng gulo sa kanilang pamilya. Kaya naisipan ng boyfriend ko na bumukod na lamang. Sa hinaba-haba nga ng biyahe, sa wakas nasa Tanag na din kami. Tuwing Wednesday nga, maghapon ako nasa kanila. Para may katulong siya sa paglilinis ng bahay. Na minsan hindi ko nagagawa sa sarili kong pamamahay. Tinutulungan ko nga lang siya para naman hindi niya maramdaman na nag-iisa siya. Sa dami-daming nga ng iskinita na dinaan, sa wakas nandito na rin kami. Natulungan lang ako sa pagluluto at paglilinis dahil hindi ko kayang gumawa ng mabibigat na bagay. Pagkadating nga, pinasok niya na lahat ng aming pinamili. Yun nga pala lahat ng pinamili namin. Pagkatapos nga mag-almusal ay nagparikit na din siya ng apoy habang ako naman ay nagbabalat ng popo. Sabi nga daw niya dyan, kita daw siya dun sa video. Sabi ko naman daw siya sa bubong para hindi siya kita. Hilig kasi magreklamo, di na lang gumawa. Pagkatapos nga magbalat ng upo ay nagbalat na din ako ng sibuyas.
Pagkatapos nga, ginayat ko na rin ito at sinunod ko na ang mga bawang. Kung tatanungin ninyo nga ay mag-best friend kami ng 3 taon kaya sanay na kami sa isa't isa. Ang iuna pala naming lutuin ay paa ng manok dahil kapag ito tumagal ay babaho parang paa niya. Mapapasabi ka na talaga na ang bango. Simula nga nang bumukoy ng boyfriend ko, natuto na ako sa pagniluto. Alala ko pa, grade 12 ako bago natuto magluto. Yan na lahat ang lulutuin namin ngayong araw. Pagkatapos nga ginisa na namin ang sibuyas at bawang, sinunod na nga namin ang sili tsaka luya. Inaano-halo muna nila para kapag nag-brown na ilalagay na ang manok. Pagka-brown nga ng sibuyas at bawang, nilagay na rin nila ang paa ng manok. Habang hinahalo-halo niya nga ang paa ng manok, nilagyan niya ng paminta, toyo at oyster sauce. Nilagyan niya na rin ng tubig para mamaya papakuluan na lamang. Dami nga ang nilagay niyang tubig dahil papakatihin pa niya yan. Pagkakulungan ng paa ng manok ay nilagay niya na din ng ibang ricado. Lagyan niya nga din ng magic syrup yan. Tapos hihintayin na lang ng ilang minuto para isunod naman ang ulamin namin mamayang tanghali. Pagkatapos nga ako na nagluto ng ginisang upo, hinuna ko na nga ang sibuyas, kamatis at bawang. Pagkatapos sinunod ko na rin yung upo. Nalo-halo ko nga muna ng maluto. Nilagyan ko nga din yan ng konting tubig at pagkatapos hihintayin ko na lang siya maluto. Pagkaluto nga ng upo ay nagsaing na din ako. Pagkakulong ay nalo-halo ko na para mawala ang tubig. Tapos nga kumain na din kami. Habang kumakain kami, nagpakulo na din ako ng tubig. Para nga papakuluan namin ang sago habang kami nakain. Pagkaluto nga ng sago, nagsaing na din ako para mamaya ay hindi na lang magsasaing. Dahil mamaya nga halos ang aking boyfriend para mag-training. Pagkatapos ko nga hugasin ang sinaing ko, nilagay ko na din para kumulo. At habang iniintay ko nga maluto ang aking sinaing, nilabas ko nga ampon para ibilad sa araw. Sinama ko na rin ang mga unan. Pagkatapos ko magbilad ay niluto ko na rin yung gulaman para mamaya na akong gagawin. Luto nga ng gulaman ay ginawa ko na din siya. Habang nasa training nga ng basketball ang aking best friend ay nagulas muna ako sa labas. Kakatapos ko nga lang yan maglinis sa loob ng bahay at magtapi ng mga damit niya. Buti nga ay nailuto ko na ang aming kakainin para mamayang gabi. Dahil lang gagawin ko na lang pagkatapos ko niyan ay iintayin na lang siya. Habang iniintay ko nga siya dyan, inayos ko na ang aming kakainin para mamaya pagdating niya kakain na lamang. Nung malapit na nga ako matapos, sakto naman na dumating na siya. Nga pala ang aming gabihan. Ako nga ay natatawa sa part na yan pero pinipigilan ko lang. Natatawa ako kasi sabi ko, buti pa yung paa ng manok kaya niyang pabangohin, yung paa niya hindi. Yan na nga kami ng maaga para maaga din ako makakauwi. Nagbiyahe na nga ako pagkatapos naman magpahinag, hindi ko na nga nabidyoan dahil nakalimutan ko na. Pagkadating nga sa may amin ay tumigil ako sa may tabi dahil may police, wala kasi siyang side mirror. Kaya mas pinili ko na ng maglakad papuntang bahay. Pagkabamba ko nga ay nagbabay na din ako. Pagkadating nga sa bahay, nagpakain na din ako ng pusa dahil nagugutom na. Habang pinapakain ko nga ang pusa ko, naisipan kong pumunta muna sa bahay. Ilalagay ko sana sa rep yung ginawa ko kanina sa gulaman kasi nakita ko si Papa kaya binigay ko na lang sa kanya. Tapos ko nga magpantay sa tindahan, di pumunta na rin ako sa kabila para maglatag. Ako ay hinahatok na. Hindi ko na nga nagawang maglaba dahil ako'y pagod na. Pagkalatag ko nga ay pinatay ko na ang ilaw at natulog na din ako. Yan lang, maraming salamat. Good night!